ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Manang Jando, pwede bang i-share mo sa amin na nung nasa Osamis ka pa noon, bakit ka napunta sa ibang sekta na yung mga magulang mo naman ay Katoliko naman at grabe yung kanilang pananampalataya sa simbahan? Go ahead, Brother Jando. Okay, nagsimula ang lahat ng yan dahil sa barkada. Ako po kasi yung tipong tao na mahilig makipagbarkada, no? Actually, yung mga ako nandito sa sa Ministry ni Father Darwin dahil sa pagkipagbarkada. Tinuturing ko kasi si Father Darwin na isa sa aking mga kabarkada. Si Brother Edgar, tinuturing ko na isa sa aking mga kabarkada. Yan. Kaya kung saan ako napunta dati, yun ay dahil sa barkada. Minsan, meron kasi kaming hindi ko alam na merong grupo na tinatawag na Seventh-day Adventist. Wala akong alam tungkol dyan. Na ano ko na lang kasi yung isa naming kabarkada is wala sa Sabado. Kung dumalaw kami sa bahay nila, wala sila sa Sabado. Tanong ko yung mga kapitbahay, nasaan sila? Ang sagot ng kapitbahay, sa simbahan. Kasi araw ng kanilang pagsamba. Sabi ko, anong araw ng pagsamba? Sabado ngayon. Yun nga, Sabadista sila. Ano yung Sabadista? Wala akong alam tungkol dyan. At dahil sa mula kabataan ko pa na hilig ko na yung magsaliksik, ma-explore. Siyempre, sumama-sama ako. Ano yung ginagawa nyo? Ano pa yung paniniwala nyo? Sumama kami. Kami buong barkada, no? Meron kaming isang grupo na kung tawagin namin Blue Psychic. Yung mga mahilig sa mga paranormal events, laging nagpa-paranormal investigation, yun ang ginagawa namin. Isa sa mga kasamaan namin, Seventh-day Adventist. At meron kami mga pangalan sa grupo namin. Ako si Mr. Silver 77, at saka yung isa naman si Miss Red. Miss Red, nakalimutan ko yung 45 yata. 44. Miss Red 44. Kaming dalawa yung masyadong magkalapit sa Sabadista pala siya. Minsan meron silang fellowship, sinama nila ako. Ayun, nakikain kami buong magbarkada noon. And then meron silang tinatawag na social. So nakikipaglaro din kami kasi open ako eh. May barkada akong Muslim. May barkada akong dating daan. May barkada akong Iglesia ni Cristo. May barkada akong born again. May barkada akong Baptist, may barkada akong Mormons. Dami kong wala akong ako yung tipo kapag nagipagbarkada, wala akong pakialam kung anong paniniwala mo, anong pananampalataya mo, as long as magbarkada tayo. Ganyan ako. Minsan yung kaibigan ko nagpapadalaw sa bahay ng layman. Ng layman, yung layman nagtuturo, nagtuturo yung layman namin. Tapos habang nagtuturo siya, tinry niya akong tanungin, bakit kayo magsa-sign of the cross? Dito ko na-realize yung yung kapag wala ka palang alam sa aral nyo, tiyak madadala ka. Bakit yun sa sign of the cross? Sagot ko lang, ewan ko. Basta yun ang ginagawa na bago kami magdasal. Tawanan yung mga kasamahan ng barkada ko. Yung nakakatawa dun. Wala lang. Kasi ganyan ka sumagot. Tapos tinanong naman ako ngayon, bakit linggo kayo sumasamba? Sagot ko naman, kasi yung linggo, yun ang araw na sumasamba kami. Ito kasi Rafael. Okay, then tapos bakit kayo may mga ribulto? Ang sagot ko lang naman is
May rebuild kami kasi yun ang nakalagay sa aming altar, decoration. Wala talaga akong matinong sagot. Ganyan ako dati, no? Kaya ang ginawa nung isang layman, ginrab niya yung opportunity na mag-lecture sa amin habang nakikinig ako. Yan. Sa pakikinig ko, dahil wala akong background, ako nila na tama nga, ganito. Una, sa araw ng pagsamba, babasa sila ng talata sa Biblia. Mas maganda, magpakita nila ako ng talata para sabi nila sa akin. Brother Jando, ang tawag na sa akin doon is Japs. They call me Japs. Yan yung palayaw ko doon. Isa kasi ako sa mga dancer ng dancer ako ng Lincoln G Crew. Meron kaming mga alias, no? Tawag na sa akin Japs. Japs, alam mo ba, naniniwala ka ba sa Diyos? Sabi ko naman, syempre naniniwala ako sa Diyos. Sabi ko yun. Ngayon, kapag Diyos ba ang nagsalita, makikinig ka ba? Makikinig ka ba? Sabi ko naman, syempre, pag Diyos nagsalita, makikinig ako. Ngayon, bumasa sila ng talata. Ito yung kanilang binasang talata. Yung kanilang unang binasang talata, unang Juan 3:4. Ito yung sinasabi sa unang Juan 3:4. Ito pakita ko yung talata. Sabi dito, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yan. Yun ang nasa talata. Naniniwala ka ba dyan, Brother Japs, na ang pagkakasala ay ang paglabag sa kautusan? Siyempre, hindi pa ako sumagot nung una. Halimbawa, ganito. Inutusan ka ng nanay mo na magsaing ka. Tapos nilabag mo yung utos niya. Magagalit siya o hindi? Sabi ko, siyempre magagalit yun. Yun. Ba't siya nagagalit sa'yo? Kasi di ko sunod yung utos niya. Dahil ba mali ka? Sabi ko, mali kasi inutusan ako, di ko ginawa eh. Ayun, so tanggap mo pala na kapag nagkasala kay lumalabag ka sa kautusan. Sabi ko naman, ngayon. Ngayon, ito pa ikalawang talatang paborito nila. Gamit ko ako ng dating Biblia, no? Kasi ito yung mga saling gusto nilang gamitin eh. Ecclesiastes 12:13. Ito naman yung kalawang talata. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan. So, yan ang naniniwala ka ba, Brother Japs, na ang kautusan ay ang pagsunod sa utos ay ang buong katungkulan ng tao? Ako naman, tama. Tama yun. Ngayon, may utos ang Panginoon. Ito ang utos ng Panginoon. Exodo 20, versikulo 18. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ng lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong mga anak na lalaki ni babae, ng iyong aliping lalaki ni babae, ng iyong baka, ng iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Yang utos na yan ba, Brother Japs, sinusunod nyo? Sabi ko naman, sumasamba naman kami Si 7 araw, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 7 araw, sumasamba naman kami Sabi naman niya, sige. So, para sa iyo, ang Sunday is 7 araw. Yun ang Sunday sa amin. Eto, babasa lang ako sa pantalata. Mateo 1:19-31. Babasahin ko to sa English, no?
1:19:31. Sabi sa English. Yan. Then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the men who had been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested this because it was Friday, and they did not want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. Tinatanggap mo ba, Brother Japs, na pagkatapos ng Friday ay Sabbath ayon sa talatang ito? Hindi na ako nakaimik. Yan naman talaga nakalagay dyan eh. Oh, they requested this because it was Friday, and they did not want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. So, wala, hindi ako nakaimik. Pangalawang talata, Mateo 28:1. Sabi naman dito, nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo. So pagkatapos ng Sabat is unang araw na. Anong araw kaya to, Brother Japs? Sabi ko naman, unang araw, Monday. Ngayon, binasa magandang balita, Biblia. Sabi sa magandang balita, Biblia, makaraan ang araw ng pamamahinga. Makaraan, nagtapos na ang araw ng Sabat. Sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo. Kung sa English pa yan, after the Sabbath, as Sunday morning was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Hala, tinatanggap mo ba, Brother Japs, na ang Sabat ay nasa pagitan ng Friday at Sunday? Anong maiimik ko? Iyon naman talaga nasa Biblia. Ngayon, tinatanggap mo ba yan? Sabi ko na lang, tinatanggap ko. Okay, very good. Yung palakpakan na yung mga Sabadista. Tinatanggap na ni Brother Japs. Tanong, yang Sabat ba na pinapagitnaan ng Biyernes at Sunday, yan ba'y ang araw na ipinangingilin nyo? Ngayon, hindi na ako nakasagot. Natulala na ako dun eh. Tawanan na naman sila. So yan. So, tinatanggap ko bang hindi nyo ipinangingilin yan? Hindi. Talagang hindi. Ako straightforward ako magsalita eh. Ako yung taong straightforward eh. Wala, sinabi ko, hindi na pinangingin niya kasi ang nalalaman ko, linggo kami. Ngayon, binasa uli yung unang Juan 3:4. Sabi sa unang Juan 3:4, whoever sins is guilty of breaking God's law, because sin is a breaking of the law. Tanong, kapag sumasamba kayo sa ibang araw na hindi araw ng pagsamba, nagkakasala ka o hindi? Ganyan silang magtanong dati. Ako, wala akong imik. So, anong mangyayari sa akin? Hindi tulala. Ayun. Next, binasahan naman ako uli. Kumakain ka ba ng baboy? Siyempre, kumakain ako. Masarap kaya yung lechon. Yun. Tanong, ang Diyos ba nag-utos na kumain ka ng baboy? Wala akong alam talata. Ni isang talata, wala akong alam. Yun. Ni isang talata, wala akong alam. So, anong ginawa ko? Ewan. Yan ha. Tandaan nyo lang yan. Yan ang pinagkaiba ng walang alam sa talagang nagsasaliksik. Ako dati, wala talaga ako alam sa Katoliko eh. Ngayon, basahan kita ng talata na sinasabi, bawal ang pagkain ng baboy. Yan ay nasa Leviticus 11:7. Sabi dito, at ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga yan. Sabi, Brother Japs, huwag kayong kakain. Kayo ba, kumain o hindi? Sabi ko naman, kumain. Yang utos na yan ba,
tinutupad ninyo o nilalabag? Anong sagot ko? Tingin nyo. Siyempre, sasagot ako. Nilalabag. Ayun, palakpakan naman sa Batista. Yay! Inamin na naman ni Brother John na nilalabag pala nila. Ngayon, sabi ni Kristo ganito. Tumakbo na naman siya, ha? Dito, very out of context talaga ito. Pero ito yung style nila eh. Tumakbo naman si Kristo, sabi ni Kristo sa 1:14-15. Ganito, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ha? Bakit? Lucas 6:46. Eto, anong sabi dito? At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di niyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ala. So, ako dito ng mga oras na ito, nako, gimbal na ako sa sarili ko. Dami ko palang nilabag, yun ang nasa isip ko. Tapos ano pa yung ginamit nila na mga batayan sa akin na siyang parang dahan-dahan na Oh, yan. Lucas 4:16 ang kanilang pinakapaboritong talata. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan. Si Kristo to, si Kristo. At ayon sa kanyang kaugalian. Ano yung kaugalian? Nakasanayan. Yan yung kanyang kaugalian. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. So si Kristo pumapasok sa sinagoga sa araw ng Sabat, then nag-declare sila na si Kristo ay Sabadista. Meron ka bang talata, Brother Jobs, na si Kristo ay Dominguista? Tulala na naman ako. Ganyan ako dati, Yan ang ko noon. So wala na. Bagsak na yung pakiramdam ko noon. Bumagsak ng pakiramdam ko. Sa araw ng pagsamba, bagsak. Sa pagdating sa pagkain, bagsak. 10 utos kaya, 10 utos. Binasaan naman ako ng 10 utos, Nasa 10 utos yung ipangilin ng araw ng Sabat. Tinutupad nyo ba yan? Nakasagot na ako ng hindi. Hindi, yun ang naisagot ko. Ano binasa agad sa akin? Santiago 2:10. Ito. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa. Yung siyam, sinusunod nyo. Yung isa, natitisod kayo. Ay naging makasalanan sa lahat. In Bisaya, ang tawag dyan, diskuido. Kuridas tanan. Isa lang yung hindi mo natupad, lahat dinamay na. Entonces, wala kayong natutupad ni isa. Binasaan pa ako ng Revelation 14:12. Anong nakalagay dito? Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ngayon, yan ba? Kayo yan? Hindi na ako makasagot ng kami yan. Bakit? Nagibala nila yung isip ko eh. Yan ang pinagkaiba mga kapunto sa hindi nagsasaliksik. So, na bautismohan ako sa 7 day. Marami nag-attempt na ako i-convert. Yung kaibigan kong si Landot, si Socrates King Umamos. Si Landot. Inisip na pinagsikapan niya na ako'y dalhin niya sa kanilang grupo. Kapag ako'y nasa bahay nila, lecture siya ng lecture. Sinabi ni Kristo, you must be born again. Wala siyang sinabing, you must be a Catholic. Wala siyang sinabing, you must be a Seventh-day Adventist. Lecture siya ng lecture, wala siyang napala. Alam niyo kung bakit? Di ako naniniwala sa kanya. Bakit? Sa buhay niya, iba yung nakikita ko sa lecture niya. Yun. So, iba. Hindi ako na-convert. Yung kaibigan ko namang Muslim, ginagamit naman yung Biblia, pero iniiba ang pakahulugan. Hindi ako
eh. Dito sa SDA talaga ako na-convert. Sa SDA. Nabautismoan ako doon sa Dumingag, Zamboanga del Norte. Malakas ang ulan nun. Doon ako nabautismohan. Tapos, yung buong barkada kong Sabadista, winelcome nila ako. Welcome to the club. Welcome to our home. Ni-welcome nila ako. Nagalit yung mga magulang ko. Kaya ang ginawa ko, di nila matanggap na nagsabadista ako, di lumayas ako. Tumira ako doon sa mga kaibigan ko Sabadista. Tumira ako kina Tia Aning Uba. Sa kanila ako tumira. Nang ilang mataas na panahon ako tumira doon. Yun ang bahay ko halos eh. Ngayon, sa tagal ko doon, minsan naisip ko na hikayatin ko sa Seventh-day Adventist yung mga magulang ko at mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Actually sa mga kaibigan ko, marami na akong nahikayat. Si Jongjong, yung tagagawa ng ice cream, nahikayat ko na rin yun. Yung mga pinsan ko, nahikayat ko na rin yun. Si Jeffrey Iting, sa mga nahikayat kong pinsan, si Jeffrey Iting, nahikayat ko rin yun. Sa mga barkada kong nahikayat, si Rogelio Padrigao, nahikayat ko rin yun. Dami kong nahikayat nung panahong yun. Kasi naniniwala na ako na walang doktrina na hihigit pa sa doktrina ng Seventh-day Adventist. Ganyan ako convinced dati. Hindi ko matanggap itong sinasabi ni Amancio Manggubat na Seventh-day Adventist na kaya na daw ako pumasok sa SDA daw para mag-espiya. Inaakusahan na ako ng kasinungalingan. Kaya raw ako ng Sabadista kasi para daw mag-espiya. Mali. Meron bang mag-espiya buong pamilya ko gusto kong hikayatin sa Sabadista? Kaya nga na dahil hindi makasagot yung pamilya ko, yung mama ko, yung papa ko, yung mga kapatid ko, hindi sila makasagot. Ang ginawa nila, humingi ng tulong kay Brother Wendell Talibong. Yon. Tapos sabihin ni Amancio Manggubat na lumipat ako para mag-espiya. Matindi rin sila magbintang ng kasinungalingan, Ngayon, matagal na panahon, kasama ko nagtrabaho ko sa isa sa mga bakery nila. Kasi sa kanilang bakery, sa Biyernes ng hapon, uwian na. Magbabalik naman Sabado ng hapon o di kaya Linggo ng umaga. Magbabalik na naman kami. So doon ako tatrabaho sa bakery, tapos sa karinderya na malapit doon sa tinitira kong sa mga Sabadista. May karinderya doon na may-ari Seventh-day Adventist din. Madali ka makapasok sa Seventh-day Adventist kapag Seventh-day Adventist member ka. Mayroong mga nasa Facebook ngayon, tinatanggi yung pagka-SDA ko. Kasi wala raw akong maipakita na baptismal certificate. Paano ko mapakita? Ayaw nang ibigay sa akin. No. Nung binautismohan ako, hinihingi ko, hindi pa daw naka-ready. Hindi pa ibinibigay ng Gango chapter. Naalis na lang ako, kukunin ko na lang, hindi pa din ibinigay. Nahanapan ako ngayon ng baptismal certificate, wala akong maipakita. Sabi nila ngayon, hindi totoo na naging SDA ka kasi wala kang maipakita. Yun ba ang batayan nyo? Maraming SDA member nakakita ng pagiging member ko. Actually, meron akong sa YouTube Meron akong performance sa YouTube. Yan. Pakita ko sa inyo Dito ako sa WMC or Western Mindanao Conference. Who am I? Ayun. Nangunguna yung video. I-mute ko na lang para hindi ako hindi ako ma-copyright Mute ko na lang. Yan. Para hindi ako ma-copyright. Baka kasi ma-copyright ako hindi na ako ma-copyright ito kasi wala na hindi na to nagagamit ayan. Ayan Ayan. Happy Sabbath. Narinig niyo yun? Happy Sabbath. Tapos may magsasabi sa akin na hindi daw ako naging member. Tinatanggi daw pagiging member ko. Ayun ang greetings namin tuwing Sabado. Happy Sabbath. Yun. Tuloy natin yan yung yung performance ko. Ayan, nakikita ninyo.
Yan ay anak ng pastor. Oh, yan. Oh, ayun ako, yung nakapula. At teka, palakihin ko muna yung ano. Meron bang mas malakas pa dito? Wala na pala. 240p lang pala yung quality niya. Ayan. Ako yung nakapula. Payat pa ako niyan, no? Oh. Yan. Oh, tanyo? Yan ang aming pulpit. Sa patakaran sa Seventh-day Adventist, hindi ka makakaakyat sa pulpit kung hindi ka kaanib. Oh. Ayan, andyan ako, nagpe-perform ako ng aking kalokohan. Ayan payat na payat pa ako niyan. Oh, yan ha. So yan ay isang ebidensya, bukod tanging naiwan na ebidensya. Bukod tangi, ayan mga kasamaan ko, sina Ikot, sina mga pinsan to ng kaibigan kong naghikayat sa akin dito. Yan, si Ronron yan. Ronald Salarda. Oh, yan, yung kanilang youth leader nila, si Christopher Puson, yung kanilang youth leader. Yan. Based dyan sa nakikita nyo, yan, may ebidensya ako na ako'y dating Seventh-day Adventist. Oh, yan yung mga kasamahan ko. Kung tingnan nyo yung mga nila, mga profile sa Facebook, Jonathan Sapal, classmate ko sa high school, sila mga witness yan na naging Seventh-day Adventist ako. Ngayon, ano pa? Dahil sa panghihikayat ko sa pamilya ko na maging Seventh-day Adventist, marami na akong nilecturean, lalo na kapag may vigil. Yun, paborito ko yung may vigil. Nag-lecture talaga ako. Ang paborito kong topic yung pitong yung pito kahampak sa Revelation kasi natatakot yung mga binabasahan ko noon. And then sina mama at papa pala lumapit kay Brother Windel. Matagal na panahon ako nandoon. Mga ilang taon ako doon sa SDA. Layas ako noon, layas. Hindi ako umuwi sa bahay. Kasi hindi matanggap ng pamilya ko na naging SDA ako. Ngayon, pagkatapos ng mga ilang taon, lumapit sila kay Brother Wendell Talibong, humingi ng tulong. Nasaan na ba si Brother Jando ngayon? Oh, nasaan na ba si Brother Jando ngayon? Si Brother Jando ay nandoon sa Bukidnon. Nasa Bukidnon si Brother Jando. Punta ako sa Mountain View College noon eh. Nasa Mountain View College kami. Doon nagsisimula akong magsaliksik. Kung pumunta ako sa Ellen G. White, teka, hatingnan ko muna dito sa Mega ko kung nandito pa ba yung mga pictures ko dati nang nasa Seventh-day Adventist ako. Kasi ito yung nandito yung mga ibang picture ko na talagang malinaw yung kuha, naka-upload po yun sa Friendster. Wala na kasing Friendster ngayon, napalitan na ng Facebook. Wala ko natira. Maliban ito sa mga naiwan sa cellphone ko na mga naging ebidensya ko na lang, mga alaala ng mga naging sabadista ako, yung aging asawa ng family friend namin na si Dondon Estose, yung asawa niya na si Rixen, kasamahan ko rin yan. Oh, nagkatoliko na rin si Rixen ngayon. Oh. Okay, yan ay si William Uba. Oh. Yan yung sa kanila ako tumira, Yan nung umuwi ako sa Osamis noong August 2019. Umuwi ako sa August 2019 ba 'yon? 2018. Ayan, umuwi ako diyan. Kasama ko yung mama ko, yung nasa likod. Yan, yung kaibigan kong yan, si Bobong. Kaibigan na rin ni Brother Wendell yan. Oh. Born Seventh-day Adventist yan. Oh. Ito, kinasal siya sa Seventh-day Adventist. Ito yung nanay niya, si Tia Aning, sa kanila ako tumira. Yung tatay niya si Tio Boy, Pedro Uba, sa kanila ako tumira noon. Yan. Yan yung kaibigan ko naghikayat sa akin, Oh. Tagal mag-loading. Ayan yung yung aming elder namin, si Elder Barangan. Pastor Barangan. Oh. Yan yung aming elder namin. Ayan ako, oh. Ayan. Payat pa ako niyan. Kasama ko si Ronald Zalarda. Andun kami sa Ellen G. White Study Center ng Mountain View College sa Valencia, Bukidnon. Oh.
Ayan, andyan kami oh, payat na payat ako. Kakahiya to mukhang to. Ayan oh. Yan kami yung worldwide Philippine-wide Youth Congress kasi merong nagreklamo sa akin. Isa sa mga SDA, nagsisinungaling daw ako. Ha? Kasi anong sinabi ko, yung minsan in-interview ako ni Father Darwin doon sa nandun kami sa Bukid, doon interview ako Father Darwin noon. Bisaya 'yun. Sabi niya sinungaling si Jando. Sinabi niya nakapunta siya sa Philippine-wide Youth Congress. Nang mangyari 'yon, nakikipagdebate siya kay Jamie Ranises na SDA. Huli yata. Malamang huli ka. Nauna to sa sinasabi mong Philippine-wide Youth Congress. Nauna to. Ayan, nakapasyal ako dyan. Kasama ko yung mga kasamaan ko. Naliligo kami sa mga waterfalls. Marami kasing waterfalls itong Mountain View College. 3 yata. 3 waterfalls yata yan. Mga kasamahan ko. Mga Salarda family to. Jeneline Salarda. Ito naman si Saavedra. Pwede dito sa Saavedra. Yung apelyido niya. Yan. Yan yung mga kabarkada ko. Ito si Rixen, yung nakapula sa gitna. Naging asawa ng family friend namin na si Dondon Estose. Yan yung mga pinsan nung kaibigan kong nakahikayat sa akin na makapasok sa Seventh-day Adventist. So, meron talaga akong mga ebidensya, hindi ako naggumagawa ng kwento. Ngayon, paano ako nakabalik sa simbahang Katoliko? Paano? Nang umuwi ako sa bahay, yung mamang papa ko kasi, bihira lang yung mag-Bible study kasi si Papa ayaw ni Papa ng Bible study kasi ano lang yun sayang-sayang lang sa oras yun. No? Nang nakita ko, Biblia sa lamesa, maayong balita, Biblia. Aba, nagbabasa na pala ng Biblia tong bahay namin. So, binuklat ko yung Biblia. Nang binuklat ko yung Biblia, ang nakita ko sa loob, may nakasipit, maliit na booklet, Bibliko Argumento. Ano yung Bibliko Argumento? Yun ay isang maliit na booklet o handbook na ang author ay si Soc Fernandez. Nang binuklat ko, pagsupak, tubag. Ano yun? Pagtutol at kasagot. Lahat ng nakahilera ng mga talata sa pagsupak o pagtutol, yung mga talatang ginagamit namin sa Seventh-day Adventist, tapos may sagot sa kabila, naunawaan ko. Aba, nag-aaral pala kayo para makipagdebate, ha? Pues, umuwi ako doon sa bahay na tinitirhan ko, Seventh-day Adventist, umuwi ako doon. Nagkipagkaibigan ako sa 2 layman. Yung isang layman si Kuya Sugi, yung isang layman nakalimutan ko yung apelyido. 2 sila na sa akin, 2 din mga ilang buwan may lumapit na 3. So naging 3 lahat sila nagturo sa akin, nag-train sa akin kung paano mga tuwiran, kung paano sumagot, kung paano ipaglaban ang pananampalatayang Seventh-day Adventist. Ngayon, lahat yan sinubukan ko sa tinatawag naming tigbakay. Meron kasing ibang term, tigbakay sabong. Pero sa amin doon, sa amin, sinabing tigbakay, debate sa kanto-kanto. Mga tricycle driver na nagbabasa ng Biblia, paparking muna, makikipagtalakayan, makikipagdiskusyon. Iba-iba ang drivers, tricycle, drivers sa motorcycle, paparada dyan, tapos magdidiskusyon sa likod ng paaralan sa Immaculate Conception College na ngayon ay LaSalle University na. O ngayon, doon kami nagbabangayan. Doon ko parang in-exercise ko yung mga pangangatwiran ko. Yung mga argumento ng SDA, lahat yan tinuro sa akin. Lahat ng mga pasikot-sikot dyan tinuro sa akin, pati yung mga taktika. Gaya ng patutsada. Isa yan sa mga taktika. Alam niyo paano lang tinawag sa akin yung patutsada? Sabi nila ganito. Yung tao, lahat ng tao may pride. Sabi nila. Wala ako ganong pride Sabi niya, yung lahat ng tao meron niyang pride. Karamihan dyan, emosyonal. Pag yan tinira mo yung emosyon nila, magloloko na yan. Halimbawa ganito. Ikipag-diskusyon ka, nafe-feel mo na medyo naiipit ka na.
sasabihin namin, relax ka lang, Brad. Masyado ka nagmamadali. Huwag ka muna mataranta. O yun. Siyempre, kapag may emotional yung kalaban mo, siyempre, anong tataranta? Ikaw nga natatanda. Na, hanggang sa dumating sa pagmumura yan. Pag yan nagmura na, natalo na. Bakit? Kasi wala sa kanya katotohanan. O, para lang kaming ganito. Aso. Ito ha? Aso. Ano ba tawag sa Tagalog yung nahikot? May tali sa liig para hindi makatakbo na malayo. Ang gagawin namin, barang ganito lang yan nung analogy. Papaluin namin yan. Gagalitin namin yung aso. At pag yan kinagat kami, sasabihin namin, patayin niyo yung asong yan, luko-luko yan, kinagat ako. So, kami ang gumawa ng mali, pero ipinapahid namin sa iba ang pagkakamaling ginawa namin, siya yung ginagawa ng masama. Bagamat kami ang nagpasimula. Pansinin nyo sa mga nakaka-encounter diskusyon sa SDA. Lagi kayo tinitira personal. Binabaliktad. Yung sinabi mo, maliwanag yung sinabi mo, babaliktarin pa. Sinabi ko sa mga kasamahan ko dati, saan di mo mabasa sa Biblia na ang mga apostol pag nagkita, meron silang greeting, Happy Sabbath. Ano sinabi sa akin ng isang misyonaryo, Sabadista? Kung mabasa ko na merong happy sa Sabat, wala akong sinabi merong mababasang happy sa Sabat. Ang sabi ko, saan sa talata, sa Biblia mababasa na merong greetings na happy Sabat. Kasi yun ang kanilang greetings eh. Sabi naman niya, yun nga, sasagutin ko nga na merong happy sa Sabat. Sa tingin nyo ba sinasadya o hindi? Kayo na mag-isip dyan. Sinasadya ba yan o hindi? O eto ngayon. Sabihin nila, mababasa ba sa Biblia, remember the Sunday to keep it holy? Mahilig silang maghanap ng talatang alam nilang wala. Pero kapag meron kang maipakita, ayaw naman tanggapin. Yun ang kanilang ipinasa sa akin yung ganyang uri ng tradisyon. Hindi nila matanggap na meron silang tradisyon, pero yan ay isang tradisyon na mamana. Mana-mana na eh. Ganito. Sabihin nila, ang Diyos ay parang ganito lang yan yung mga tao. May mga puting gansa. Isa ka sa mga puting gansa. Ngayon, nakawala ka. At may isang kulungan doon, mga puting gansa rin. Napasok ka doon. Tanong, paano ka daw makikilala ng Diyos? Paano ka makikilala ng Diyos? Puro puting gansa rin pinasukan mo. Wala kang sagot ngayon. Dapat meron kang palatandaan. Yun ang kanila ngayon. Isa pa, parang ganito lang yan. Isang bata, nasunugan ng bahay, nalayo sa nanay niya. Yan, nalayo sa nanay niya. Pagkalayo niya sa nanay niya, meron kami hilig sa mga analogy. Yan, nalayo siya sa nanay niya, sabi naman, lumaki na yung bata. Ngayon, lumapit yung bata sa isang radio station. Sabi naman ng bata, magandang araw po, ako po si Attorney. Yan. Lagay na lang natin, no? Attorney Juan de la Cruz. Yan. Yan yung meaning ng pangalan ko. Jando Juan de la Cruz. Unknown. Ako si Attorney Juan de la Cruz. Yung nanay ko nalayo sa akin nung ako'y maliit pa. Ako'y nananawagan na sana magpakita siya sa broadcast yun sa radio. Ngayon, pag narinig yun ng nanay, pupunta sa radio station. May dumating. Ay, Dong, ako yung nanay mo. Attorney, pakilala ko eh. Attorney ako eh. Ikaw nanay ko. Sige, upo ka po. Upo. Mga ilang minuto na naman, may dumating ng babae. Ay, Dong, ako yung nanay mo. Dalawa ng nanay ko. Sige, upo ka. May ilang oras, may dumating naman. Dong, ako yung nanay mo. Tatlo na nanay ko. Ngayon, sa tatlong ito, sino nanay ko kaya? May palatandaan ako sa nanay ko kasi meron siyang balat dito sa dibdib.
Ngayon, tingnan mo yung mga dibdib nila. Walang balat. Dito yung nanay ko eh. May dumating pinakahuli. Ako yung nanay mo. Tingnan ko nga kung may palatandaan ka. Nang sinilip mong dibdib dito, ay may palatandaan, may ano ba tawag doon? May balat. Ito yung nanay ko. Kaya niyakap ko. Kasi yun ang nanay ko, may palatandaan. Ano yung kanilang gagawin ng talata dyan? Ito yung kanilang gagawin ng talata. Exodo 20:12 at 20. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. 20. At inyong ipangili ng aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. So hindi ka daw makikilala ng Panginoon kung wala ka ng tandang yan. At ang tanda daw ay sabat. Ngayon, dahil dyan, everything, masyado akong very convincing ako talaga na stay talaga yung tama. Ngayon, sa kaka-discussion ko with, dinala ko ng mama ko minsan sa weekly Bible study ng CFD. Hindi ko alam na meron palang CFD. Kalain nyo? Sa tagal ng panahon ko sa Osamis, hindi ko alam na meron palang tinatawag na CFD, Catholic Faith Defender. Kung hindi ko pinasok ang Sabadista, hindi ko malalaman meron palang grupo kung tawagin ay Catholic Faith Defender. Una kong nakaharap si Wendell Talibong. Sabi ko kay Brother Wendell dati, feeling banal. Pero nagkukwentas naman ng Diyos-Diyusan. Yung tawag kay Brother Wendell dati kasi meron siyang prostitute eh. Feeling banal. Pero nagkukwentas naman ng Diyos-Diyusan. Yung tawag ko kay Brother Wendell dati. So, diskusyon kami ni Brother Wendell doon sa DXDD. Diskusyon kami. Hindi ako nagpapatalo. Lagi, nagkikipaglaban talaga ako ng argumento. Huling sinatanong ko, Brother Wendell, lahat ng mga, meron ka bang mababasa sa Biblia na kami, pag nangiling kami ng Sabado, ay nagkakasala kami? Meron ka bang mababasa na kapag kami nangiling ng Sabado, ay nagkakasala kami? Sabi niya, wala. Wala pala di wala kang magagawa. Ayun sinabi ko. Sabi niya sa mama ko, Ma'am, pasensya ka na hindi ko na kaya si Brother Jando. Sinabi talaga yung Brother Jando sa mama ko. Hindi ko na kaya si Brother Jando. Very, na siya, totally brainwashed na. Sirado ng isip ni Brother Jando. Wala na tayong magagawa dyan. Sinabi niya sa mama ko yon. Tapos, ilang gabi pa ako sa kanilang weekly Bible study. Pag ako nakadalaw dyan, walang matinong Bible study nangyayari, dinidibati ko si Brother Wendell. Mahilig akong magtanong. Yung tanong na sinisiguro ko na talagang makakapuntos talaga ako, doon kami debate ni Brother Wendell. Tsaka si Brother Tata, Rosal, sa public stage, nagharapan kami, nagdasal pa ako sa Panginoon, Lord, ilalabas ko ang iyong ebanghelyo, tulungan mo po ako na manaig ang katotohanan. Nagdasal pa ako, kalain nyo yun? Tulungan niyo po ako na makita ng maraming taong katotohanan. Talaga tinulungan ako. Bakit? Nakita ko katotohanan eh. Ngayon, dinibati ko si Brother Tata. Naubusan ako ng tanong. Sabi ni Brother Tata sa akin, tanong ka! Sabi ko, ba't ko pa tatanungin? Nag-iisip ako rito. Sabi niya, wala lang tatanong si Brother Jando. Talo na. Si Brother Tata, ganun siya. Sabi ko naman, Lord, ba't di mo ko tinulungan? Yung sinabi ko sa isip ko, ba't di mo ako tinulungan? Pinabayaan mo ko, talunin ako ng lukulukong yan. Yun talagang espesyo ko dati. Yun talagang talunin ng lukulukong yan. Sinabi ko sa kay Brother Tata yun. Ngayon, weekly Bible study, lagi ako nandoon, nanggugulo. Nanggugulo. Sirado isip. Sa programa Dialogo sa Pagtuo, andun din ako, nakikipagtuligsaan kay Brother Wendell at saka kay Brother Wendell, Brother Arnold Ramoso. Andun pa si Brother Adam Amper ng panahon yun.
Kaya Brad Tataw, sa nagkikipag-debate talaga ako, hindi ako umuurong sa apat na ito. Ito yung mga apat na matitigas sa Dex Deal. Hindi ako umuurong dyan. Alam niyo ba't ako hindi umuurong? Kasi ako'y naniniwala. Ako'y naniniwala na kapag nasa katotohanan ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ako umuurong. Ngayon, dumating yung mga oras na natanong sa akin ni Brother Wendell lang ganito. Kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kaya bang ibigay kung sino? Kaya bang ibigay sa akin kung sino? At saan itinayo? Kailan itinayo? At saang referensya mababasa? Masasagot mo ba yan? Sinabi ko, Brother Wendell, bigyan mo ko 1 linggo. Kasi ako dati, hindi ako, nung nagkikipag-debate ako dati, hindi ako yung gaya ng mga sabadista ngayon na sasagot lang ng kahit anong sagot, kahit na out of topic na. Kung napansin si Dan Maasin, very out of topic siya magtanong. Papilosopo. Mababasa ba dyan sa sinulat ni Ignatius na nagkamali si Carson? Yung uri ng taktikang yun, karumihan yun eh. Hindi nag-iisip yung nagtatanong ng ganun. Nung dati ako sa Badista, hindi ako ganyan magtanong. Very logical ako pag natanong dati. Hindi ako gumagamit ng mga pilosopo. Mababasa ba dyan na sinabi ni Ignatius? Parang ganito lang yan, Sino ba nagnakaw ng kalabaw? Ang nagnakaw ng kalabaw si Potasio. Si Potasio. Huliin niyo si Potasio kasi siya nagnakaw ng kalabaw. Sasabihin naman ni Potasio, mababasa niyo ba sa revised penal code na ako ang nagnakaw ng kalabaw? Parang ganun lang yan. Inano ko si Brad Wendell. 1 linggo, bigyan mo ko 1 linggo nung ginawa ko. Meron kami yung Usami City Library doon. Pinunta ko yung Usami City Library. Nagalong ka talaga ako ng mga referensya. Sa kakahalungkat ko ng mga referensya, mga encyclopedia, basa ako. Catholic, the largest Christian church ay wala mang founder. Dito yung hinahanap ko, walang founder. Sa pera ka kasi wala kang nakalagay na founder. Yan. So, ibasa na may encyclopedia naman. Pukulatan mo ako sa encyclopedia. Basta dito, ang nakalagay dito, Catholic Church founded by Jesus Christ. Yan. Sabadista ako. Tatanggapin ko ba? Catholic Church founded by Jesus Christ? Siyempre hindi. Sabadista ako eh. Hanap ko ng iba. Catholic naman. Catholic, the most biggest religion. Hindi to. Iba na naman. Philippine history na naman. Catholic Church founded by Jesus Christ. Baka sabihin nila nagsisinungaling ako. Ito yung mga ebidensya Lalabas ko yung mga ebidensya na isa sa mga ebidensyang pumukaw sa akin na ginamit din ni Brother Wendell. Unahin ko itong isang referensyang ito na paborito ng mga CFD, itong Grolier Encyclopedia. Volume 6, page Volume 5, page 106. Ano sinasabi dito? Catholic Church, from Greek Catholicos, universal term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Nabasa ko yan. Ayoko. Hindi ako naniniwala dyan. Maghanap ako ng iba. Naghanap ako ng iba ngayon. So sa kakahanap ko naman ng iba, meron pa namang ibang referensya dito na ganito naman ang sinasabi. Teka, saan ba yung isang ebidensya dito? Ganito yung nakasulat. Ayan. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century AD. Walang founder. Hindi, walang kwenta, walang founder.
Ay, ano ba alam mo kung saan namang ebidensya naman doon? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. Blah, 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 blah. They were followers of Jesus Christ. Then sa baba, the church may be described as a society that Jesus founded. Eh, Sabadista ako. Ayoko maniwala. Bahala ka dyan sa buhay mo, ayoko maniwala. Ngayon, ito ngayon naisip ko. Lipat ako ng ibang library. Oh, ito ngayon yung sinasabing Philippine history. Na? Ito, si Gregorio Zaide, kami mga SDA, gumagamit kami ng mga history ni Gregorio Zaide. Kaming mga SDA, gumagamit kami ng mga history books na ang may akda si Gregorio Zaide. Ngayon, ito yung cover nung aklat na silip ko. The Philippines, a Unique Nation with People Power to Supplements, Centennial Edition. Yan. Ayan, ang may akda niya si Sona Zaide with Gregorio Zaide. History of the Republic of the Philippines, 2nd edition. Ito. Gusto ko to. So, binuklat ko ngayon. Binuklat ko yan sa page 123. Yan. Page 123. Yan 122, 123 to. Yan. Nakalagay ito. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Uy, Jesus Christ may founder. Ayoko ba rin maniwala. Mga kapuntos, ako naghahanap ng sagot. Binigay na sa akin ng sagot, ayaw kong tanggapin. Ano nangyari? Naisip ko yun eh. Binigay sa akin ng sagot, ba't ayaw ko pa rin tanggapin? Di kasi ito, alam kasi hindi ako makakapuntos ito eh. Tingnan nyo nasa harap ko ng katotohanan, ayaw ko pa rin gamitin kasi alam ko hindi ako makakapuntos dito. Lipat ako. Encyclopedia lang kayo, wala kayong mga kwenta. Kasi kinakampihan yung mga CFD. Lumapit ako sa ibang mga taga-toligsa ng simbahan katoliko. Unang nilapitan ko yung si Samudal, doon sa Maranding Lano del Norte, sa Light FM. Ano pangalan sa Samudal? Nakalimutan ko. Tinanong ko siya ngayon, sinong founder ng Katoliko? Sabi niya sa akin, si Pope Boniface. Ay, nako, may sagot na ako. Yes! Lagot ka, Windil. Yun ang sinabi ko sarili ko. Ngayon, nag-research ako kay Pope Boniface para makahanap ng mas maraming informasyon. Ngayon, natuklasan ko, si Pope Boniface pala, isa sa mga papa, pero may mga papang mas nauna pa sa kanya. Kung si Pope Boniface ang founder ng Katoliko, paano nangyari na may mga papang nauna sa kanya? Siya pala yung founder. Dapat siya yung nasa pinakauna. To prove na siya nga ang founder. Mahinang ebidensya. Lipat ako sa Iglesia ni Cristo. Sabi sa akin sa Iglesia ni Cristo, ang founder ng Katoliko, si Bishop Ignatius. Yan. Kaya nga tawag na sa Katoliko sa amin, tawag na sa Katoliko is Iglesia ni Ignacio. Ngayon, Ignatius of Antioch, Bishop Ignatius of Antioch, founder sa Catholic. Wow! May sagot na ako, sinabi ko ngayon. Naghanap naman ako ngayon. Ngayon, base sa aking research, ito pala si Bishop Ignatius pala, alagad ni Apostol Juan, naging obispo sa Antioquia, pero siya yung ikatlong obispo sa Antioquia. Ikatlo, hindi pala siya nauna. Mas maganda pakita ko sa inyo list of Bishop of Antioch. Yan. Yan ang pakita ko sa inyo. Ito yung list of Bishop of Antioch. Yan. Sabi ito sa list of Bishop of Antioch, ganito naman ang aking nabasa. Teka ha. Yan.
Sabi dyan, list of Bishop of Antioch, ang nangunguna, Peter, San Pedro. Next, Evodius. Next, Ignatius, ikatlong obispo eh. Eh kung siya yung founder, ba't siya yung ikatlo lang siya? Siya pala yung founder. Parang ganito, si Martin Luther, siya ang father of Protestantism. Di pwede na may mas mauna pa sa kanya na protestante. Oh. Di pwede may mas mauna pa sa kanya na protestante kasi siya yung father of Protestantism. Oh. Ngayon, ano nangyari? Tulala na naman ako. Wala akong laban dito. So, lumapit naman ako doon sa isang born again. Yan. Ito yung nakakatawa dito. Ano? Sabi ng born again, ang Catholic, binuo lang yan noong mga 17th century. Ha? 17th century binuo ang Catholic. Sigurado ka dyan, Pastor? Sabi niya, sigurado ako. Kung ayaw mo maniwala, di ko na problema yan. Dinodouble check ko lang, Pastor, totoo ba sinasabi mo na ang Catholic? Kasi naghahanap ako ng sagot para pangbaga ko kay Brother Wendell eh. Yung sabi mo kasi, yung Catholic is 17th century lang na buo. Totoo ba yan? Sabi niya, hindi, wala akong pakialam kung maniwala ka man o hindi. Ang sa akin lang sinasabi ko sa iyo kung ano yung totoo. Yun ang sinabi ng pastor. Kaya ginawa ko. 1521, pumasok si Magellan sa Pilipinas. Ang dala niyang relihiyon, Katoliko. Tama ba ako o hindi? Sabi naman niya, ay, hindi ako naniniwala dyan. Wala sa Biblia yan. Ha? Ayun, nasa Biblia ba sinasabi mo na ang Katoliko lumitaw noong 17th century? Naisip ko sarili ko, ano ito yung ginagawa ko? Parang Catholic defender na akong dating ko dito. Kasi dinipensahan ko yung Katoliko sa turo na 17th century lang daw lumitaw. Eh ngayon, di ba tinuro sa iyo ng teacher yan? Nasa nasa ano natin yan, nasa CBK, Aralin ng Panlipunan, nasa ano yan, turo sa eskwelahan yan. Na si San Magellan, pumasok sa Pilipinas, may dalang Cross of Magellan, may dalang relihiyon, Katoliko, tapos sasabihin mo, 17th century, saan mo kinuha yung impormasyon mo? Walang maibigay yung pastor. Kaya, last kong nilapitan, pastor na namin. Sabi ng pastor namin, ang nagtayo ng Katoliko ay si Constantino noong taong 321. Hala, si Constantino pala ang nagtayo ng Katoliko. Eh balita ko, huli na nang pumasok si Constantino sa Katolisismo. Naghihingalo na siya nang siya pumasok sa Katolisismo. Paano siya yung nagtayo? Eh nanay niya membro, si Santa Elena. Nanay niya, membro ng Iglesia Katolika. Si Constantino naman, ang pinasok yung Arianismo at nang siya naghihingalo na, saka pa siya pumasok sa Katolisismo. Paano siya naging founder? Eh yung nanay niya nauna pa sa kanyang membro, siya hindi pa. So, walang maisagot yung dinidebate ko na ngayon yung mga kasamahan ko sa Badista niyan. No. Tapos, pagbalik ko ng DXDD, sabi ni Wendell, may sagot ka na ba? Sabi ko, wala pa, bigyan mo ko 2 week. Dagdagan natin yung assignment mo. Eto, kung hindi si San Pedro ang unang papa ng Iglesia Katolika, sino? Sige yan. Talagang patagap ako ng hamon, ano? Sige. Kumakasa talaga ako. Ebidensya ko lahat. San Pedro, pero may question mark. May question mark, hindi ka makakalusot ngayon. Dinala ko ngayon kay Brother Wendell yung ebidensya ko na ang si San Pedro question mark. Ang nasa isip ko naman, kasi yung mga ebidensya ko pinapakita kasi, pinapatingin ko pa yan sa mga kasamahan ko. Aprobado ba natin to? Sabi niya, tingnan mo, may question mark. Ibig sabihin, questionable yan. Questionable. Eto. Makakapabor na ako nito ngayon kasi questionable pala yung aking ebidensya. So, pabor sa akin to ngayon. Lagot na ngayon din. Ngayon,
pinakitaan ako ni Brother Wendell ng listahan ng Papa. Yung listahan ng Papa na walang question mark ang list of popes. Ito yung pinakita sa akin ni Brad Wendell Talibong. Yan. The popes of the year 1800. Ito ay nasa Europe Before Modern Science by O'Brien. Saint Peter, martyred under Nero in AD 67, walang question mark. Sabi niya sa akin, may question mark ba o wala? Hindi ako makasagot ng diretso. Kasi, ang gusto ko palitawin yung may question mark. Pinakita sa akin walang question mark. Naku, lagot ako nito. Kung hindi San Pedro ang una, St. Linus. Sabi ko, St. Linus. Ngayon, follow-up question. Saan mababasa na si St. Linus ang unang papa? Sabi ko naman. Yung isang nabasa ko referensya, question mark si San Pedro. So, questionable. Hindi dapat tanggapin kasi questionable. Tinanong ko ni Brother Wendell, si Marcos ba naging Pangulo? Si Marcos ba naging Pangulo ng Pilipinas? Oh! Kailan nagsimula? Question mark yung utak ko nun eh. Question mark din. Hindi ko naalala. Ilang taon siya naging Pangulo? Question mark pa yung utak ko. Hindi ko rin naalala. Kailan natapos ang kanyang pagkapangulo? Hindi ko rin masagot. So lahat ba question mark sa'yo? Oh, ibig sabihin ba dahil question mark, hindi siya kailanman naging Pangulo ng Pilipinas? Ayun, naisip na naman ko na aba, oo nga, no? Parang may punto si Brother Wendell doon. So, hindi pala question mark, wala ang batayan. So, anong ginawa ko? Dasal ako sa Panginoon, Lord, sana buksan mo yung isip ko. Nang mga taong yan, naging janitor ako ng United Methodist Church na pinangangasiwaan ni Pastor Gideon Makiling. Si Pastor Gideon Makiling ang siyang nagturo sa akin magbasa ng Greek, magsulat ng Greek, si Pastor Gideon. Ngayon, habang nanidiskusyon kami ni Pastor Gideon, may sinabi siya sa akin, Japs, para kang kanal. Sabi ko, bakit parang kanal? Yung kanal, stagnant. Yung kanal na stagnant, mabaho, pinamumugaran ng lamok. Ganyan ang kanal na stagnant. Mabaho, pinamumugaran ng lamok. Ganyan ka. Bakit? Sirado na isip mo eh. Stagnant na yung isip mo. Kumbaga, para kang kanal na stagnant na pinamumugaran ng lamok at mabaho. Kumbaga sa computer pa nakaprogram ka na. Ano man mga update ang ilalagay, hindi mo na tinatanggap kasi nakaprogram ka na. Doon ako napaisip. Oo nga, no? Siguro, ganun nga. Naghahanap ako ng sagot, andyan naman, ayaw namang tanggapin. Ngayon, nagpatulong ako sa mga sabadista kong kasamahan. Paano to ngayon? Ang sabi nila sa akin, turuan kita. Yang ginamit mong encyclopedia, sino ang source ng information? Catholic. O natara, sasabihin nila nga sila ay founded by Jesus Christ kasi sila ang source. O ngayon, naghanap ako ng source tungkol sa Seventh-day Adventist. Ang source nito ay Seventh-day Adventist. Ba't sinasabi nila dito na ang founder ay hindi si Jesus Christ, kundi si Ellen G. White? Oh, yan ang source. But tanggapin ba natin yan? Hindi sumagot yung pastor. Doon, nagduda na ako. Nung kami nakarating sa Mountain View College, may nabasa akong referensya. Doon sa Ellen G. White Study Center, pinasok ko yun. At nabuklatan ko yung SDA 27 Fundamental Belief. Ito si Jerry Laeg. Minsan nagsisinungaling si Jerry Laeg. Sabi ni Jerry Laeg, nung siya ipinanganak daw, 28 Fundamental Belief na daw yan.
Napakasinungaling ni Jerry Laig. 27 yung inabutan ko, tapos siya, bago siya ipanganak, 28 na daw. Oh, 27 yung inabutan ko. Ito yung nakalagay ngayon sa fundamental belief ng Seventh-day Adventist sa nakita ko. Ito, minarkahan ko pa nga eh. Ito ha. Ayan o, pakita ko sa inyo. Ayan. The Apostolic Church became an independent organization, separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. Hala, ano nga yung Catholic? Universal. Oh? Giving the church a universal character. Instead of a national church, it became a missionary church existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Uy, si Jesus Christ pala founder. Ngayon, sa isa pang pahina, sa page 255, ganito naman ang mababasa naman. Yan, lakihin ko lang. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Uy, founder pala. Tinanong ko yung kasamaan ko. Si Perfecto Loberanes, doon mismo sa Philippine Wide Youth Congress. Pastor, sabi kasi sa akin ng isang kasamaan ko, anyas Perfecto Loberanes, lapitan mo. So nilapitan ko sa Perfecto Loberanes. Sabi ko sa kanya, Pastor, nagsaliksik ako. Sa isang sinasabi dito, ang founder, si Jesus Christ. Ito naman, ang founder naman, si Ellen G. White. Alam ko, andito ako sa grupong ito eh. Seventh-day Adventist, alam ko dito sa grupong ito eh. Ngayon, ito, si Kristo nagtayo. Ito, si Ellen G. White. Ibig sabihin, hindi pala si Kristo nagtayo sa iglesyang kinaaniban ko ngayon. Anong sinabi sa akin ni Perfecto Loberanes, mga kapuntos? Sabi niya sa akin, hindi natin itinuturo na tayo ang tunay. Ang ating itinuturo, malapit lang tayo sa tunay. Kung sa Bisaya pa, wala man ta nagtudlo nga kita ang tinuod. Doon lang ta sa tinuod. Doon bumagsak yung pakiramdam ko doon. So hindi ko na na parang giba na yung ko. Giba na. Parang naging weak na ako sa Seventh-day Adventist. Hindi pala kami yung tunay. Kundi malapit lang sa tunay. Ano bang tawag doon? Hindi ka tunay, malapit lang sa tunay. Hindi pa rin tunay. Oh, di ba? Ngayon, eto. Pag-uwi ko naman ng Usamis, nanlamig na ako. Nanlamig na talaga ako doon. Nanlamig na ako. Dahil doon. So, tinanong ko sa isang kasamahan ko. Sabi naman ng isang kasamahan ko, yung founder, ang ibig sabihin niya, nakasumpong. Iba ang paliwanag niya sa paliwanag ni Perfecto Loberanes. Ngayon, sabi niya, ang meaning ng founder, nakasumpong, from the root word found. Nakasumpong. Yang si Ellen G. White, hindi siya nagtayo, kundi nakasumpong lang. Ayun. So tinanong ko naman sa kanya, yung sinasabi dito na si Jesus Christ ang founder. Tanong, si Kristo ba nakasumpong lang at hindi nagtayo ng iglesia? Maliwanag sa Mateo 16:18, itatayo ko, tapos nakasumpong lang pala. Iba naman yung usapan na yan. Doon, wala, giba na. Dinagdagan pa nung testimony ng Madre Kuno. Yun talaga ang pinakahuli.
kung saan inaway na nila ako. Sabi ng madre nang nakapunta ako ay nakapunta doon sa Roma. Sa Roma may dalawang Vatican, may Vatican I at may Vatican II. Ako isa sa mga delegado na mula sa iba't ibang lugar at kasama ng ibang mga delegado, kaming lahat ay dinala doon sa Vatican I. Oh? Silang lahat dinala doon sa Vatican I. Tapos, doon sa Vatican I, nakita niya na magaganda yung mga delegado. Napasali ako. Alam ko na. Maganda rin ako. Yung sinabi ng madre. Ngayon, doon naman sa Vatican II, doon dinadala yung mga madre daw na napabuntisan ng pare at ginagawa daw ang karne norte. Yun ang ano sa akin. Yun yung nano ko sa audio. Tapos, umuwi siya sa Pilipinas, hinarap niya si Jaime Cardinal Sin. Yung sinasabi ni Brother Wendell na tsuhin niya. Tsuhin niya na sinabi. Sa harap ng tsuhin niya, hinubad niya yung belo niya. Ang tinutukoy niya doon ay si Jaime Cardinal Sin. Napakasinungaling ng babaeng to. Ano? Sinabi niya kay Jaime, akalain mo, napagsabay niya ang Vatican I tsaka si Jaime Cardinal Sin? Oh. Vatican I, Vatican II. So, pagkatapos nung testimony, nagsaliksik na ako, din naririnig ko si Brother Wendell sa station ng radio, sinasa ko dyan ni Brother Wendell, ginamit ko yung niya sa makasamaan ko para makasagot din ako, Ngayon, lahat ng testimony nagsasabi doon, napakasama talaga ng Katoliko. Napakasama talaga yung sinasabi nila. Pagdating ko naman sa pagkakataon ko na magsalita, sabi ko sa pulpito, ba't ganito? Sabi niya sa Roma may dalawang Vatican I, Vatican II. Paano niyo na ipagsabay sa iisang panahon ng dalawang ecumenical council? Naging feeling para na akong CFD nun. Sa iisang panahon, magkaibang panahon yan. Yung mga kasamahan ko nagalit na. Ano ka ba? Ba't mas marunong ka pa? Nakapunta ka ba sa Roma? Sabi ko naman, hindi naman sa nakapunta ako sa Roma. Sabi, ang akin lang is, iba ang Vatican I sa Vatican II. Magkaibang panahon yan. Sa testimony na pag-isang pagkakataon niya. Paano nangyari yun? Inaway na ako doon. Inaway na ako doon. At dahil sa isa akong member sa hip-hop dance crew, nakita ni ito nakakatawa dito. Ang Sabadista hindi na nakikipiesta daw. Though may mga member talaga nakikipiesta, pero ginigit sa Sabadista hindi tayo magkikipagpiesta. Tataka lang ako. Fiesta dito sa San Juan. May kasamaan kami nandoon nakatira. Ba't kami dadalaw dito sa bahay niya? Doon tayo kinakapatid na Bakit? Tayo, meeting tayo doon. Fiesta doon Ewan na kami, munisipyo yun, basta punta tayo doon. Nagkikipiesta rin kami, ganun. Ngayon, meron kaming dance contest na inatinan. Actually, naging first kami noon. Hindi sa pagmamayabang, naging first kami noon. Sa sayaw namin doon, cramping pa nga yun Daming tao. Hindi ko alam ba't maraming Sabadistang nakakita sa akin. Ni-report nila ako at disciplinary action nila ako. Ba't nyo na lamang nandun ako? Maliban na lang kung pumunta kayo. Sinumbong nila ako. Ba't nakita daw niya? Sarili niya, nakita ko sarili kong mata. Si Jando sumasayaw sa gitna, sinasayawan yung kanilang Diyos-Diyosan. Nasa harap namin mga judge sa dance contest. Tapos sabi mo, Diyos-Diyosan ang kaharap namin. Napakasinungaling talaga. Ngayon, marami na yung mga issue, dumadami na yung issue, yung tungkol sa mga katapusang panahon na ang mga Adventista yudyuron nga to sa impyerno. Ano ba tawag yudyuron sa impyerno? Tapos ang Katoliko gumagawa na sa mga isa pa sa mga talagang nakipag-away na talaga ako. Minsan
kapag gumagamit ang Katoliko ng Juan 5:18, sabi sa Juan 5:18 ganito. Juan 5:18, dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya nakikipantay sa Diyos. Sasabihin ng mga kasamaan ko, bintang yan! Ha? Bintang yan! Ang nagsasalita dyan, kaaway ni Kristo. Do hindi. Dahil ang sasalita dyan, si Juan mismo. Pero pinaplito ng Sabadista, huwag kang maniwala dyan kasi yan ay bintang ng mga kalaban ni Kristo. Maniniwala ka ba sa kalaban ni Kristo? Oh, yan ang kanilang argumento dyan. Ngayon, nakapagtataka, minsan ginamit nila ang Marcos 2:7. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng kasalanan kundi isa? Ang Diyos lamang. Oh. Eto. Sino nagsasalita dyan? Hindi ba kalaban ni Kristo? Maliwanag dyan eh. Kalaban ni Kristo sa salita. Ba't nila tinitindigan? Gayong ang 1:5:18, si Juan ang nagsulat, pero ipinalilito nila na yun ay sa kalaban ni Kristo. Kaya huwag mong tanggapin, huwag kang maniwala na sinira ni Kristo ang araw ng Sabat. Kasi bintang yun ng mga kaaway ni Kristo. Ito naman, pinabibintangan naman si Kristo dito na namumusong. Ba't ginagamit ito ng mga Sabadista ang talatang ito? Oh, ibig sabihin ba, pag hindi pabor sa kanila, huwag mong paniwalaan. Pero kung pabor sa kanila, kahit kalaban ng salita, paniwalaan mo. O yan, referensya. Ito pa yung mga question ko sa Sabadista. Babasa ka ng referensya. Pag yung referensya pabor sa Catholic, ayaw nilang tanggapin yan. Encyclopedia lang yan eh. Gawa ng tao yan. Yan ba? May inspired by ng Holy Spirit? Oh, ganyan sila. Ngayon, pag sila naka-research ng referensya tungkol sa Inquisition, ha? Kahit encyclopedia pa yan, ay todo paniwala. Alam nyo kung bakit? Kahit ano, kahit kasinungalingan, basta atake sa Katoliko, ini-entertain nila. Ha? Kahit kasinungalingan pa. Basta atake lang sa Katoliko. Yung madre, kasinungalingan naman talaga yun eh. Pero dahil sa atake sa Katoliko, pinaniniwalaan nila. Yan. So, dahil doon, wala na. Hindi na ako bigla na akong tumigil. Dumalaw na yung mga kaibigan ko. Ano nangyari sa akin? Nanlalamig ka na, Bradyando? Wala na. Tapos, yung shota ko, nakauwi galing Maynila. Nalaman niya na humiwalay na ako, nang lamig na ako. Ang ginawa niya, hiniwalayan pa ako. Alam nyo, may mga palakad ang mga Seventh-day Adventist na kaya daw ako umalis kasi hiniwalayan ako. Hiniwalayan ako kasi sabi ng ng shota ko noon na Sabadista, sabi niya, ayoko na yung mapapangasawa ko hindi ko kasama sa araw ng pagsamba. Yun ang sinabi niya. Ayoko na ang mapapangasawa ko ay hindi ko kasama sa pagsamba. Kaya ako hiniwalayan kasi hindi na ako nagsasamba. Pero ano pinalitaw ng mga Sabadista sa Osamis? Umalis daw ako kasi hiniwalayan ako. Napakasinungaling nyo. Totoo yan. Kaya ako hiniwalayan kasi sabi niya, ayaw niya na ang mapapangasawa niya ay hindi niya kasama sa pagsamba kasi hindi na ako sumasamba. Nilalapitan ako ni Tianing, kinakausap ako, pababalikin ako sa araw ng Sabat, nagising na ako sa katotohanan ang Seventh-day Adventist kahit anong gawin ko. Founded yan ni Ellen G. White. Walang mababago doon. Nangyari na yun eh. Hindi mo na mabago yung history. Kasi may kasinungalingan.
Sa panahon ng Genesis, meron daw SDA. Sa panahon ng Mateo, meron daw SDA. Eh yung history, napapatunay yung history, 1863 sila nang lumitaw, 1860. 1860. Kumiwalay sila sa 1844 kay William Miller, nagtayo na kanilang grupo 1860. At 1863, tumigil na sila sa pagkain ng baboy. Oh, sabi nung SDA. Yung sinasabi doon na si Ellen G. White ay kumain ng baboy, yun ay ginawa niya, hindi pa siya SDA noon. Patunayan ko sa inyo yung kasinungalingan yan. Ha? Eto. Sabi dito, sa isang ebidensya natin, yan. Ito ay galing sa Seventh-day Adventist Church Manual Preface. Anong nakalagay dito? The result was that in 1860, a church named Seventh-day Adventist was chosen and a legal body created to hold church property. Kailan nagsimula? 1860. Yan. 1860 yan nagsimula. Ngayon, kailan tumigil si Ellen Goldwhite kumain ng baboy? Ha? Kailan tumigil si Ellen Goldwhite? Ito, sa Adventist Review ni Jerimon. Sabi ni Jerimon dito, James and Ellen White were still apparently using pork. It was not until issues of church organization had been settled in May 1863 that Ellen White received the first comprehensive vision on health reform. Kailan sila tumigil kumain ng baboy? 1863. Kailan sila naitayo? 1860. Pero ang mga sinungaling na Seventh-day Adventist evangelist, sasabihin nila, si Ellen G. White kumakain ng baboy nung hindi pa siya SDA. Ngayong SDA na tumigil na. Anong tumigil na yung naging SDA? Ang SDA nagsimula 1860. Tumigil siya 1863. Kumakain pa nga siya ng baboy, 1863. From 1860 to 1863, kumakain pa siya ng baboy. May 1863. So, February, March 1863, kumakain pa siya ng baboy niyan. Oh, so, ala na, laglag na ako. Kahit na anong gawin ko. Ebidensya. Katoliko, founded by Jesus Christ. Saan ko tingnan? Talagang si Jesus Christ ang founder. Yung apostolic succession, hindi mo maitatanggi yun. Oh. At dahil doon, isang araw, pumunta ako sa katedral, nagdasal, naninikluhod, humihingi ng kapatawaran. Lord, patawad! Bakit? Tawa yung anak ko. Bakit? Kasi pinakita sa akin ng Panginoon ang sagot sa hinahanap ko, ngunit maraming beses kong tinanggihan. Dahil nananaig yung pride ko na ayaw kong mapahiya. SDA ang gamit ko tapos matatalo ako, ayaw ko mapahiya, tinatanggi ko ang katotohanan. Yan ang ugali ng SDA noon pa man, mula kay Uriah Smith na nagpicture ng tiara. Walang ebidensyang nakita, nilagyan niya ng titulo Vicarious Filii para meron siyang maipresentang ebidensya na meron ngang nakaukit na mga letra. Oh. Ganyan sila. Kung sa baga planting evidence, nakuha ko yung ugaling yan sa kanilang training sa akin. Di bali ang gawin natin ay pagalitin sila. Huwag ka lang matalo sa diskusyon. Ito, pansinin nyo to. Pagka sila nagipag-diskusyon, maiipit sila, lilipat ng ibang topic. Tapos pasusundin ka sa topic nilang gusto. Ikaw ano ka, mailap ka, ayaw mo sumunod. Balik tayo dito. Ito yung topic natin. Sabihin naman nila, takot ka ba? Duwag ka ba? Ayaw mo itong topic na ito. So, gagawin na naman namin yung aming yung emotional target naman namin, yung emotion ninyo. Para kayo sumabay sa amin. Pag kayo sumabay na sa amin, panalo na kami dyan. Tingnan nyo yung debate namin ni Dan Maasin.
Patutunayan ko na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay Sunday. Anong ginawa niya? Tumakbo sa Deuteronomy, tumakbo sa kung saan-saan, tumakbo. Natapos lang ang debate, wala siyang napatunayan na hindi Sunday ang Lord's Revelation 1:10. Gumawa ng si Kaburnok ng kanyang debate analysis. Ganun pa rin ang resulta. Si Dan Maasin gumawa ng sariling butas. Ganyan kami. Kapag tingin namin na hindi namin to kaya, lilipat kami ng ibang topic. At kapag kami sinundan nyo, lagot kayo. Kaya kayo, huwag kayong susunod. Pag lumundag kami ng ibang topic, ibig sabihin doon, ramdam namin na ipit na kami, huwag kayong sumunod. Kahit tawagin ba kayong duwag, huwag kayong sumunod. Kasi kapag kayo sumunod, tiyak, maliligaw kayo at panalo na sila. At dahil doon, nakita ako ni Wendell, sabi ni Wendell, sa Bisaya pa, oh, namaligi ka. Tingin ako, sabi ko, nagaling ka. O sa Tagalog pa yun, oh, ba't nandito ka? Sabi ko naman, nandito ka rin nga. Sabi niya, huwag ka na mga tira, bali, kasama ka sa akin. Punta tayo ng IBJT. Yun, inala ako sa IBJT. Pagdating ko sa IBJT, naangasan pa ako kay Ramil Cabag. Kasi si Ramil Cabag, dinibati pa ako ni Ramil Cabag. Yung Biblia, gawa to ng Katoliko. Sabi ko naman, pati Genesis. Sabi niya, oh, pati Genesis. Sino sulat Genesis? Sabi niya, si Moises. Ngayon, si Moises ba Katolik? Siya Katolik. Saan ba si Moises Katolik? Dinibati ko si Ramil Cabag kasi naangasan pa ako sa kanya eh. Ang sabi ni Brad Wendell, oy. Itigil nyo na yan. Huwag nyo nang debatiin si Jando kasi kasamahan na natin yan. Yun ang pinakaunang araw na talagang tumalikod na ako, nasumpungan ako ni Brad Wendell, and on the same day, si Brad Wendell ang gumawa ng public announcement. Huwag nyo nang debatiin si Jando. Kasamahan na natin yan. Buong CFD nagulantang. Sa tigas pa naman ng ulo ko. Sabi nila, ha? Katoliko na ka bro. Hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako. Mula nun, lagi na ako sa kanilang weekly Bible study, hindi na para makipagdiskusyon, pero para makinig. At ng mga panahong yun, hindi pa talaga ako convinced talaga. Sinabi ko kay Brad Tata, floating pa rin talaga ako, floating pa. At dahil doon sa sinabi ko sa radio station na floating pa ako, yung mga kaibigan kong nasa ibang reliyon, sinamantala ang pagkakataon na i-convince ako sa kanilang grupo, pero hindi na nangyari. Naging CFD na talaga ako. Yon ang aking kwento. Malapit nang maubos ang oras. Brad Kenneth. Ayan. At hanggang sa, Brad Jando, no? Nakahawak ka na ng programa sa DXDD yata yon? Oh, sa DXDD kasi sa dialogo sa pagtuo, mga 2:00 yata, hindi pa ako marunong noon. Floating pa ako noon eh. Iba ang klaseng taktika ginawa ni Brad Wendell noon. Floating ako. Maraming mga pastor na umaakit sa DXDD. Mga 2:00, tatawag na sa Ate Sara, mamamasyal tayo. Sabi ni Brad Wendell, Jando, take over. Ako yung naging anchorman. Kasi andun si Mario de Oras, andun yung ibang kasamahan, pero ako yung inatasan ni Brad Wendell, Jando, take over. Pagdating doon, mapipilitan akong magsaliksik. Hindi ko man gusto, pero napilitan talaga ako hanggang sa naging tumindi yung karanasan ko bilang Catholic Defender sa pamamagitan ng programa, dialogo sa pagtuo. At binigyan pa ako lang ng programa doon, katong Tagalog version ng Katinawan sa Pagtuo Katoliko, Tagalog version. Yun ang pinakaunang programa ko in Tagalog version. Brad Kenneth. Ayan, ano naman yung Brad Jando, yung reaksyon ng mga SDA nang malaman nila na andyan ka na, aktibo ka na sa CFD? Yung mga layman noon. Actually, nung naging aktibo ako sa CFD, hindi naputol yung namin, yung turingan namin na pamilya. Kasi kapag meron silang fellowship, inibitahan pa rin ako. Mapasok pa rin ako doon. Meron silang social, nakikilaro rin naman ako. Ako lang yung CFD na nakakalabas-masok sa Seventh-day Adventist, nakakakit pa sa kanilang pulpito. Doon sa Clarin chapter, sino may hawak nun? Nakalimutan ko yung may hawak nun eh.
nakakalabas, ako lang yung bukod tanging si FD Brad Kenneth na nakakalabas masok sa Seventh-day Adventist at nakakaakyat pa rin sa pulpito kahit CFD na ako. Yung CFD na nakadebate mo palang si layman, ano ba yun? Evangelist ba yun? Si Kapapas? Yun bang unang CFD na in public, nagdebate kayo, Brother Zando? Yung pagkain yata yung tema. Oh, yun bang unang STA? Nung STA, anong CFD ka na? Oh, si Mars Jen Kapapas, yung nangyari doon sa DXSY. Yun ang una kong debate as CFD. Sumunod naman si Amancio Manggubat doon sa DXDD. Ikaw yung moderator nun, di ba? Oo, ako yun. Ikaw yung moderator nun. Oh, ikaw yung moderator nun. Kung saan yung si Mars Jean Kapapas nagdala ng kasama. Tapos sa katapusan, tinanong mo yung kasama niya, sino sa tingin mo nanalo? Ang diniklara ng kasama niya nanalo, ako. Oh, ikaw yun. Oo, so yun yung mga napakahalagang malaman natin, no? Dapat ay open-minded lang pala tayo, no? Lalo na sa mga hindi Katoliko pa na nagdadalawang isip pa na parating sumusunod sa ating programang. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghan kamog lakatunan. Daghang salamat.